Okay? Sige. So, Benjo, good morning, Benjo. Yes, Mano Ted, magandang umaga po, and Ma'am Chacha, magandang umaga. Sorry to keep you waiting. Sige, go ahead. Yes po. Sir Benjo, dito sa pahayag nga po ng Pangulo nito lang weekend na medyo nahihirapan siya sa pagpili sa iniwang pwesto ni VP Sara dito sa Department of Education. Ano po ang tugon nyo dito? Well, sa tingin namin, sa totoo, medyo positive po ito, dahil siyempre, ibig sabihin, pinag-iisipan ng mabuti ng Pangulo, at isa pa ay pwede po nating sabihin na siya ay nakikinig dun sa clamor ng mga tao na mag-appoint ng isang competent, ng isang mahusay na manager, administrator nga yung term niya, and sinabi niya rin na isang educator. So, ibig sabihin, yung dalawa doon sa aming tatlong criteria ay nabanggit mismo ng Pangulo. Isa lang din niya nabanggit at mukhang safe siya doon. Yung sinasabi, kasi, well, ang malawak na panawagan naman, kung mag-a-appoint ng Pangulo ng Defense Secretary, dapat ay hindi politiko. So, doon medyo tahimik yung Pangulo. Yun lang ang di niya nabanggit. Yun ang po ang sinasabi niya. Yes, Pero para sa inyo, positibo ito. Pero kayo po ba ay talagang, dahil nasabi niyo, positibo yan, kumbaga hopeful kayo na ang itatalaga na ng Pangulo this time ay hindi nga politiko? At talagang educator na? Doon po sa sinabi niya, mukhang hindi. Mahirap po umasa. Siyempre, alam naman natin na yung pagkatalaga ng cabinet member, yan ay, well, that's a political appointment in fact. Wala rin niyang mga qualifications sa batas, walang technical requirements. Kaya naman nauuwi doon sa discretion at trust and confidence ng Pangulo. But in the past naman, nakita naman po natin ang mga appointments ng mga defense secretaries. May mga people from the academy, mga educators, ng mga doctor of education, nakita naman natin. Hindi naman talaga kailangan na pumili ng politiko. Otherwise, madadarag na naman doon sa partisan politics yung Department of Education. Which is supposedly a neutral agency. Yung bakit ba ayaw sa politiko? Alam mo, Mano Ted, nakita naman na natin to even in the past. Kapag ka politiko kasi, may consideration yan doon sa election, sa electoral consideration. Malaki, tapos maraming kaaway. Diba? Pag maraming kaaway yung politiko, kahit magaganda yung programa ng Department of Education, pero dahil nga politiko yung namumuno, yung kanyang mga kaaway, it is always perceived na ginagawa niya yung magagandang programa ng DepEd sa pamumulitika. At hindi rin natin maiiwasan yung mga kalaban po niya ay ganun din po yung sasabihin. So hindi nakaka-focus. Imbes na magiging full-time, magiging lahat ng energy niya ay ibubuhos niya sa pagiging DepEd Secretary po, ang mangyayari, may panahon na kailangan niya pang sumagot doon sa mga batikos, valid man o hindi. So yun po yung gusto po natin din iwasan po. Sige po. So tayo po ngayon ay waiting at hintayin nga natin itong sinasabi ng Presidente, and kayo po, ang inyo po lamang, kumbaga ang inyo pong wish dito, ang inyong dream secretary, ano po ang basic na katangian po lamang, please? Ay dapat po yung mga tao at alam po yung kanyang trabaho sa Department of Education at ang puso ay pusong guro at everything follows kapag gayon po. Of course, given yung mga managerial skills, given po yan. Given yung kanyang education qualification, So, kasi maraming problema yung DepEd, maraming issue, yung ating education sector. At of course, alam din naman namin na limitado rin naman yung power ng DepEd Secretary. Pero kung ang DepEd Secretary ay magiging kaisa ng ating mga guro para dito sa mga usapin na ito na isinusulong, abay napakalaki pagkagaan sa ating pong buhay bilang mga guro. Sige po, salamat na marami ka, Benjo, sa inyong panahon sa ating pong programa. Thank you, sir. Yes, sir. Maraming salamat po, Mano Ted, DJ Chacha. Okay, si Benjo Bastas po ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.